Ngayon mga kababayan, hindi naman 'to usap-usapan lang, no? Talagang meron at naniniwala ako na merong magsasubmit na naman ng impeachment sa Pebrero pagkatapos mga bossing pagkatapos po noong 1 year ba na impeachment. Yes, meron po ano, yun lang naman ang hinihintay nila kasi nakalusot po doon sa unang impeachment na na isinulong kesyo daw po hindi pwedeng maging 2, 3, 4, 5, 6, 7 impeachment sa iisang taon lang o doon. Pero yung kung ninakaw ba, kung nilustay ba, kung saan ba dinala yung pera ng bayan, nasagot po ba yun? Hindi. Kaya ngayon, may sumisigunda na impeachment po, which is, naniniwala ako, February 2026 po. At nako, eto mga kababayan, baka ito yung spotlight ngayon. Kasi may mga narinig ako dito, nakita niya yung mga duffel bag na mga basta ito nagkaabutan. Mga isang taon mula nang ma-impeach si VP Sara, isang bagong affidavit ang lumutang kaugnay ng umano'y katiwaliang pinasasangkutan ng pangalawang Pangulo. Ako po, sabi ni Banji San, and now the end is near. Sara will face the final curtain. And then, wag na nga kayo magta-type ng ganyan. Baka mamaya mapainom pa kami ni Paulo Saison. Paulo Saison, isang margarita nga tayo mamaya. Pagkatapos ng live. Tapos magdadala ka dito ng lobster. Naku, sarap yan. Mga kababayan, ito talaga the end is near. Bakit po? Kasi nalusutan lang naman nila yung unang impeachment 'Di ba? Dahil sa technical. Ngayon po, syempre, yung mga magpapasok, maglalagay o pupursige po ng impeachment na yan, mga bossing, sisiguraduhin na po nila na hindi na sila mabubutasan, lalo na po sa usaping technical mga kababayan. 'Di ba? Ngayon, etong Pebrero, talagang mapipilitan na sumagot ang Vice Presidente. Na sumagot. Okay na yan! No, sabi ni Paulo Saison, meron ako, kaso kayang-kaya ilubog sa tubig yung pakuluan. Meron ako dito, meron ako dito, tequila, tapos triple sec, tapos margarita mix, tapos salt, ay nako po, tapos lagyan mo ng spicy mango, ay nako, ang sarap ng margarita. Dali ka na, no? Tapusin natin itong vlog, Kabilang ang umano'y maanumalyang paggamit sa kanyang confidential funds. Ayon sa sinumpaang salaysay ng isang Ramil Madriaga na nakuha. Ayan na ang pangalan, no? Ramil Madriaga, mga bossing. Yung kanila, yung Gutesa, hanggang ngayon hindi lumilitaw. Hindi sumusulpot po. Diba? Eto, Ramil Madriaga, magkukwento po pakinggan nyo. Ng Billionaire News Channel, siya umano ang inatasan ng VP na bumuo ng Vice Presidential Security Group noong manalo ito sa 2022 election. Si Ramil Madriaga pala ang nautusan na bumuo ng Vice Presidential Security Group. Nako, mabigat ito Ayon kay Madriaga, December 2022, nang personal siyang abutan umano ng ilang duffel bags ni Colonel Raymond Lachica, ang miyembro ng VPSG. Nako, sandali. Eto na. Speaking of duffel bag, mga kababayan, sabi niya, personal niyang nasaksihan ng abutan siya ng mga duffel bag ni Lachica. Atras natin para mas maintindihan natin. Abutan umano ng ilang duffel bags ni Colonel Raymond Lachica. Yan din po yung kinukwento, mga kababayan nung mga staff ni Sara Duterte doon sa Office of the Vice President, di ba? At same na pangalan na si Lachica yung pumipick up doon sa kanilang opisina. Di ba? Malunggay BC. Watching from Barcelona, Spain. Shout out sa inyo. Di ba? Kung maalala nyo, babalikan po natin yung humarap sila sa Congress. Si Lachica. Kinukuha po ni Colonel Lachica yung mga bag. Ay, nako po. Tsaka ito pa kayong mga DDS pala talaga manang-mana kayo sa tatay nyo. Bakit? Kung ano yung mga ginagawa ninyo
ibinibintang nyo sa iba. Kasi po, ano sinasabi nila? Kaya po ang impeachment na yan ay lumulutang dahil po merong tinatanggap na 150 million kada isang congressman nakalagay daw po sa itim na duffel bag. Pero ang sabi ng dalawang bakla, ang sabi ng dalawang bakla, based on what we've heard. Siyempre, para nga naman, ligtas sa kaso. Narinig lang po namin, based on what we've heard. No? Yung duffel bag ay naglalaman ng 150 million. Sandali. Biglang pumasok sa isip ko, yung maleta ni Saldico, halos kung malalaki yun, di ba? Siyempre, yung mga XL yun, ang size nun. No? 48 million lang ang nailagay. So, ano, kada isang bag ba ay hindi siguro, baka naman madaming duffel bag. Ano? Pero, ayan parang yung ibinibintang nila kay Romualdez, parang sila ang gumagawa. Mga naka-duffel bag, yung mga pera. Tuloy. Ang miyembro ng VPSG na una nang nadawit sa investigasyon ng korupsyon sa OVP at DepEd. Ang mga duffel bag na ito naglalaman daw ng 33 to 35 million pesos each. Isa raw ang dineliver sa isang mayor sa Laguna. Isa rin ang Dali, sino kayang mayor yon? Kabuyaw, Laguna. Nako po. Madami pang mga taong nasasangkot, Mukhang mga kababayan. Buong, grabe. Mukhang buong, sabihin na natin, parang 80%, let's say 60 to 80% yata ng mga nakaupo sa gobyerno nang may mga katungkulan, mukhang corrupt po. Ito, madami na naman lilitaw. Sanga-sanga na yan Talagang mukhang mauubusan tayo ng mga leader sa ating bansa. No, pagka napatunayan na ito po ay talagang ginawa nila. Sanga-sanga na po. Congressman, mayor. ang dinala sa isang comedy bar sa Quezon City na pagmamay-ari umano ng isang San Sebastian College of Law alumnus. Naku po, tingnan nyo. San Sebastian College of Law alumnus naman. Dito niya raw nakita si VP spokesperson Reynold Monsayak na inutusan daw siyang iwan ang pera sa opisina ng naturang comedy bar. Maganda ito. Kailan kaya magkakaroon ng hearing sa Senado patungkol dito, mga kababayan? Isang duffel bag din daw ang idineliver sa parking lot ng Office of the Ombudsman. Sa isang Sandali. Kung sa Office of the Ombudsman, naku po, baka kay Martires yun, ganon? Atras natin. Isang duffel bag din daw ang idineliver sa parking lot ng Office of the Ombudsman. Sa isang pagkakataon din daw, Para kanino kaya yun? Bakit sa opisina o sa parking lot ng Ombudsman? Sabi ni Paulo Saison, huwag tayong maniwala dyan. Wala naman ding ebidensya. Hearsay pa din. Hindi, yun ang inihintay ko. No? Yun ang inihintay ko. Yung magkaroon ng question and answer at magkaroon ng hearing, para magkaroon ng cross-examination. Kagaya nung kay yung kay Marcoleta, ano pangalan nun? Si Gutesa. inutusan siyang mag-deliver ng sasakyang naglalaman ng 80 million pesos sa parking lot ng isang Ni 1 milyon nga, wala kami ni Paulo Saison. Tapos sa kanila, 80 milyones. mall. Kalaunan, nakita niya umano itong minaneho ng asawa ni Ombudsman Prosecutor Brian Kilala. Sinisikap pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga personalidad na nabanggit sa affidavit ni Madriaga. Grabe, kung sakali. Palawak ng palawak, palaki ng palaki mga kababayan. Kaya ito ang sasabihin ko sa inyo. Huwag po nating hintuan na suportahan po si Pangulong Bongbong Marcos. Nakita niyo po kung gaano kalalaki yung mga tao na nagiging kalaban niya dahil po dito sa pagsugpo ng korupsyon sa ating bansa. Mga senador, sila Chavit Singson, na hindi natin akalain na talagang mapipitik at talagang iimbestigahan. Di ba? Bata pa lang tayo mga kababayan, parang yung hirap ng isipin na may kakanti dito kay Chavit Singson. Di ba mga bossing? Ngayon
No? Eto pa, may dagdag pa. Si Antonio Trillanes, mga kababayan.